Praise the name of the Lord. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat mga kapatid. At muli sa gabing ito ay magsama-sama tayo ng Diyos ay ating purihin at luwalhatiin. At saan man po kayo naroon ay magsama-sama tayo na minsan pang ang Diyos ay ating sambahin sa gabing ito. At sa pamagitan ng isang awitin, pasimulan natin ang gawaing ito. Lord, I lift your name on high. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Lord, I lift your name on high. Hallelujah, Jesus. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. Hallelujah. Come on, let's worship and praise the name of the Lord. So glad you Hallelujah. came Praise the name of to Jesus. save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth. You came from heaven to earth Hallelujah. We to praise your name, show the Jesus. way Hallelujah. We magnify your name, to Jesus. the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise God. from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name. Oh, yes, Lord, we lift your name on high. Come on, hallelujah. We'll lift your name on high, oh Lord. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Glory to God, glory to God, glory to God. Praise the name of the Lord, praise the name of the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Tayo ay dumulog sa Diyos. Dakilang
Ama, makapangyarihang Diyos, pinupuri ka namin at sinasamba, nagpapasalamat kami sa mga sandaling ito na kami po ay muling nagsasama-sama upang luwalhati ng iyong pangalan. Pagpalain mo ang gawain ito, Diyos, at pangunahan mo. Ikaw ay siyang kumilos, Panginoong Diyos, sa lahat na mga nakakasama namin. Naniniwala po kami, Panginoon, na saan man naroon ang 2 o 3 nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kalagitnaan. Panginoon, naniniwala kaming ikaw ay nasa kalagitnaan namin at kasama maging ang lahat ng mga nasa online, Panginoon, mga viewers. Naniniwala kami, Panginoon, na sila yung nakikita, Panginoon, at iyong pagpapalain sa gabing ito. Maraming salamat, O God. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang gawain ito in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon at mga kapatid, tayo ay tutuloy na sa salita ng Diyos. Magbabasa po tayo ng aklat ng Matthew. This is a very familiar verse. Matthew 11:28. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. At babasahin natin ang 1 Peter chapter 5 verse 7. Ganito ang sinasabi ng Biblia up to verse 10. Casting all your care upon him, for he careth for you. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanlibutan. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Purihin ang Diyos at pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Salamat po, Panginoon, sa pagkabasa ng iyong salita. At muli, ang iyong basbas at pagpapala ay sumaamin lahat, samantalang kami po ay nakikinig ng mensahe mula sa iyong mga salita. Gamitin mo ang iyong abang lingkod at ang lahat ng mararating na mensahe ngayong gabi. In Jesus' name, Amen. Mga kapatid, nais ko pong mag-share ng salita ng Panginoon. God cares for the weary. Ang Panginoon ay nagmamalasakit sa mga napapagod, sa mga napapagal. And you may be seated. Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, walang panahon na hindi alam ng Diyos ang ating sitwasyon. Amen.
Sa bawat sandali ay nakikita tayo ng Panginoon at ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Ang pagkapagod ay natural na nararanasan ng tao. Ngunit higit sa physical na kapaguran ay ang kapaguran ng ating isipan, ng ating kalooban, kapaguran ng kaluluwa. May mga panahon na sa mundong ito, ang tao ay parang nakakaramdam, mga kapatid, ng kapaguran sa buhay. Hindi dahil sa marami siyang ginagawang mahirap. Hindi dahil sa ang kanyang katawan ay pagod na pagod, kundi may mga panahon na ang kalooban ng tao ay sadyang nahihirapan at napapagod. Ang kapaguran sa isipan at ang kapaguran sa kalooban ay higit pang mahirap kaysa kapaguran ng katawan. Ang kapaguran ng katawan ay madali mong maipagpahinga at pagkatapos na maipagpahinga, madaling ma-restore ang physical strength. Ngunit kapag ang puso, ang isipan, ang kalooban, ang siyang nahihirapan, ang dahilan nito, mga kapatid, ay mga bagay na talagang masasabi natin na nagdi-drain ng strength ng tao. At sa talata nating nabasa, mga kapatid, ang Panginoon ay nagpapakita ng concern na sa mga tao na napapagal, napapagod, nahihirapan sa kanilang buhay, ang Panginoon ay nagpapaabot ng kanyang paanyaya. Hindi lang tayo ng Panginoon tinitingnan kung tayo ay nahihirapan. Hindi lang tayo ng Panginoon nilalagpasan at dinadaanan kung tayo ay nahihirapan. Ngayong gabi, mga kaibigan, kayo pong mga nanunood, saan man kayo naroon, alam po ng Panginoon ang mga kapaguran na inyong nararanasan. Alam ng Panginoon ang inyong struggle. Niloob ng Diyos na sa gabing ito ay inyong mapakinggan ang mensaheng ito upang sa inyong kapaguran ay maranasan ang kapahingahan na nagmumula sa Diyos. May mga lugar na gustong puntahan ng tao upang somehow ay makapagpahinga kahit papano. Ngunit may mga sitwasyon sa buhay natin na hindi pwedeng daanin sa pagre-relax lang. May mga sitwasyon ang buhay ng tao. Sometimes, people are suffering in silence. Hindi ma-detect ng iyong mga mahal sa buhay kung gaano ka nakapagod. Kung minsan, nahuhusgahan ka ng ibang mga bagay, but they don't know na ikaw ay napapagod na sa iyong kalooban. Ngayong gabi, dinisenyo ng Diyos ang gawaing ito upang sa lahat ng mga napapagod at nahihirapan ay ipadama ng Panginoon na ang Panginoon ay hindi tinatalikuran ang mga taong nahihirapan sa kanilang kalagayan. Mga kaibigan, nais kong sabihin sa inyo ngayong gabi na ang Panginoon ay Diyos ng pag-ibig. Siya ay Diyos na nagmamalasakit, mga kapatid. Ang kaaway ay gustong sirain ang buhay ng tao. Mayroon tayong tinatawag na adversary at ang kanyang ginagawa, mga kapatid, ay puksain, sirain ang buhay ng tao. Ang tao sa kanyang sariling kalakasan ay walang pantapat sa gawa ng kadiliman, mga kapatid. Ngunit ang Panginoon sa kanyang pag-ibig at sa kanyang kapangyarihan, tayo ay kanyang inaanyayahan na sa panahon na tayo ay humaharap sa isang sitwasyon, sa isang labanan na wala tayong kalaban-laban, ang Panginoon ay gusto niya tayong tulungan at gusto niya tayong damayan, gusto niya tayong bigyan ng pag-asa sa ating mga kalagayan. Mga kaibigan at mga kapatid, marahil dumadaan ang sinuman sa inyo ng sitwasyon na sadyang wala sa inyong sariling kalakasan ang pagtapat doon sa inyong nararanasan.
Nais kong sabihin sa inyo ngayong gabi na ang Panginoon sa kanyang trono, He is still in control. Siya pa rin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Diyos na may gawa ng langit at lupa. Praise God! At siya ay Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. Nais kong muling i-present ang pag-ibig ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Panginoon sa aklat ng Jeremiah 31 verse 3. The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. Ipinakikita ng salita ng Panginoon ang pag-ibig ng Diyos. At ang kanyang pag-ibig, ang sabi ng Biblia, ito ay everlasting. Ito ay walang hanggan, mga kapatid. Praise God. Hindi tayo minamahal ng Diyos dahil sa ating galing, mga kapatid. Hindi tayo iniibig ng Panginoon dahil tayo ay qualified. Nagpasya ang Panginoon na ibigin tayo, mga kapatid. And the kind of love na binibigay ng Diyos is the everlasting love. And that is unconditional love, mga kapatid. Ito ay pag-ibig, hallelujah, na nagmumula sa ating Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Inibig tayo ng Diyos ng gayon na lamang, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakita ng Panginoon ang kapaguran ng tao. Hindi lang kapaguran sa katawan, kundi kapaguran sa kaluluwa. Mga kapatid, ang buhay sa kasalanan ay nakakapagod. Ang sanlibutan ay punong-puno ng maraming mga bagay na pwedeng sumira sa tao. Tayo ay nabubuhay, mga kapatid, sa sanlibutan na pinananahanan ng kasalanan at kasamaan. Ang mga tao ay nagiging biktima ng kasamaan, ng gawa ng kaaway. Ang mga tao ay nais kumawala sa gawa at kapangyarihan ng kadiliman, ngunit walang sariling lakas at kakayanan. Mga kapatid, ang tao ay naging alipin. Salamat sa Diyos, ang pag-ibig niya ay nagpapalaya sa tao. Nung tayo ay inibig ng Diyos, Romans 5:8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Hallelujah! Nung tayo ay makasalanan pa, namatay si Kristo dahil sa atin. Nakita ng Panginoon ang sitwasyon ng tao, mga kapatid. We were hopeless without God. Ang Diyos, mga kapatid, ay nagpasya na ibigay ang pinaka-dakilang pag-ibig sa tao, mga kapatid. The highest kind of love, the agape love. Hallelujah. At sino inibig niya? Ang inibig niya ay mga taong makasalanan na katulad natin, mga kapatid. Hindi tayo, actually, we don't deserve the love of God. But it's by the grace of God, mga kapatid. Hallelujah. Pinili ng Diyos na tayo'y mahalin kahit tayo ay hindi kaibig-ibig. Kahit tayo ay hindi karapat-dapat. At yun ang biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise the name of the Lord. At yun, mga kapatid, dahil sa pag-ibig niya na unconditional, dahil sa everlasting love ng ating Panginoon, hindi natin masusukat ang kanyang pag-ibig. Hallelujah. Napakadakila, napakalawak ng pag-ibig ng Diyos. Ang mga tao na kahit itinatakwil na ng lipunan, ay niyayakap pa rin ng Panginoon sa kanyang pag-ibig. Mga tao na wala ng pag-asa at wala ng mapuntahan, mga kapatid, tinatanggap ng ating Panginoon. Yan ang pag-ibig ng ating Diyos na buhay. Hindi po ba kung ikaw ay napapagod na sa iyong buhay at malaman mo na may nagmamahal sa iyo at ang nagmamahal sa iyo ay hindi basta-basta Diyos na may lalang sa iyo. Diyos na may ari at may gawa ng langit at lupa, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Tayo ay nabibigyan ng Panginoon ng buhay na pag-asa
sa lahat ng ating mga viewers. Mahal po tayong lahat ng ating Panginoon. Kung ikaw ay nanonood ngayon at ikaw ay nawawalan na ng pag-asa, si Jesus ang iyong buhay na pag-asa. Amen. Magtiwala ka sa Panginoon, lumapit ka sa Diyos, pagsisihan mo ang iyong kasalanan, tanggapin mo si Kristo sa buhay mo, tanggapin mo ang kapanganakang muli sa tubig at Espiritu at makikita mo, mararanasan mo, praise God, ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Kaibigan, ang salita ng Panginoon, hallelujah, ay nagsasabing, mahal ka ng Diyos. Amen. At ang Panginoon sa kanyang kaisipan, mga kapatid, ay hindi natin matarok bilang mga tao na limitado ang ating kaisipan. Napakataas ng kaisipan ng ating Panginoon. Hindi maunawaan ng sangkatauhan bakit ganun ang Diyos, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia sa aklat ng Isaiah 55 verse 8 hanggang verse 9, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip, ni ang aking mga daan ay inyong mga daan, sabi ng Panginoon. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Kung paano daw kataas ang langit sa lupa, ganon kataas ang mga daan ng Panginoon kumpara sa mga daan natin. At ang kanyang kaisipan kaysa ating kaisipan, napakataas ng kaisipan ng Diyos. Kaya nga, hindi natin pwedeng ikumpara ang kaisipan ng Diyos sa kaisipan natin. Kung tayo lang mag-iisip tungkol sa ating sariling kaligtasan, wala tayong magiging paraan. Salamat sa mataas na kaisipan ng Diyos. Kaya ang sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5, "Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding." Magtiwala ka sa Panginoon na buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. In verse 6, "In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path." Sa lahat ng iyong mga lakad, isangguni mo sa Kanya, at ikaw ay Kanyang papatnubayan. Verse 7, "Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil." Huwag kang maging matalino sa iyong sariling paningin o marunong sa iyong sariling paningin. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay sa kasamaan. Purihin ang Diyos. Ang Diyos ay laging tama. Ang Diyos ay hindi nagkakamali. Bilang mga tao, marami tayong mga akala natin tama, pero yung pala ay mali. Pero sa salita ng Panginoon, ang Diyos ay hindi nagkakamali. Lagi siyang tama. Bagamat hindi natin siya maunawaan kung minsan, ngunit tama pa rin ang kanyang ginagawa. Ano ang dapat natin gawin? Magtiwala tayo sa Kanya sapagkat mayroon siyang mas mataas na kaisipan, mga kapatid. Hallelujah! Mayroon siyang mas mataas na karunungan, mga kapatid ko, at nasasaklaw ng karunungan ng Diyos ang lahat, mga kapatid ko, ng mga pangyayari. Wala siyang hindi nauunawaan. Wala siyang hindi nalalaman. Tayo mga tao, limitado ang ating nalalaman at limitado ang ating nauunawaan. Kaya madali tayong masuong sa frustration. Ngunit sa Diyos na may mataas na kaisipan, hallelujah. Kaibigan, kung napapagod ka ng isipin ang iyong kalagayan, napapagod kang isipin ang iyong sitwasyon, hallelujah, ang Panginoon ay iniisip ka niya. Magtiwala ka sa kaisipan ng Diyos, hallelujah, sapagkat kung ubos na ang lahat ng iyong paraan, mayroon pang paraang nakikita ang Diyos. Hallelujah, praise the name of the Lord, praise the name of the Lord. At sa kaisipan ng Diyos, mga kapatid, naroon ang magandang plano niya tungkol sa atin. Kaibigan, huwag mong isipin na ikaw ay wala ng kinabukasan. Maaring nakaranas ka ng mga kabiguan sa sanlibutan, nakaranas ka ng mga frustration, nakaranas ka ng pain in the past. Kaibigan, nais kong sabihin sa iyo na may plano ang Diyos na maganda para sa iyong buhay. Jeremiah 29 verse 11, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord,
thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Nalalaman ko, sabi ng Panginoon, ang mga pag-iisip na iniisip ko sa inyo o ang plano na pinaplano ko sa inyo, kaisipan ng kapayapaan at hindi ng kasamaan, upang kayo ay bigyan ng magandang bukas. Ito ang plano ng Diyos. Ganun kataas ang isipan ng Diyos, na kapag tayo ay wala nang maisip na maganda para sa sarili natin, ang Panginoon may naiisip pang maganda para sa atin. Kung sa tingin natin wala na tayong nakikitang magandang paraan sa ating sitwasyon, ang Panginoon ay mayroon pa siyang perfect na paraan para sa ating sitwasyon. Ganyan kataas ang kaisipan ng ating Panginoon. Kaya nga, kung tayo ay magtitiwala sa Kanya, isinusuko natin ang kapaguran sa isipan, sapagkat nakakapagod, kaibigan, yung isipin mo ang lahat ng solusyon sa problema mo na hindi mo alam kung may solusyon ba o walang solusyon. Mayroon lang sagot ang Diyos. Huwag mo nang dagdagan ang iyong kapaguran sa maraming bagay na yung sinusubukan ng hindi mo kasama ang Diyos. Sapagkat kung ang ating mga hakbang bilang tao, ang ating laging gagawin at susubukan, mauubos ang panahon natin sa mga pag-try sa maraming mga bagay na hindi tayo sigurado. Ang ating lakas ay mauubos. Kaya sabi ng Panginoon, kayo mga napapagod na, napapagal na, kaibigan, alam ng Diyos kung saan ka nagaling. Alam na ng Diyos ang mga pinagdaanan mo. Alam na ng Diyos ang mga struggle na naranasan mo, at maging ang mga nararanasan mo ngayon, alam ng Panginoon. Walang bagay na lingid sa kaalaman ng Diyos. At higit sa lahat, alam ng Diyos kung anong kailangan mo. Ang mga bagay na hinanap mo sa sanlibutan, ang mga bagay na hinanap mo sa iyong sarili, ang mga bagay na hinanap mo sa ibang tao, alam ng Diyos kung ano ang kasagutan. Kaya kung minsan ang tao umiikot na sa maraming mga dako at sa maraming mga tao upang hanapin ang sagot sa kanilang mga katanungan, mga kaibigan at mga kapatid, ang Panginoon, He is the answer. Siya ang kasagutan. Wala siyang hindi nalalaman tungkol sa buhay natin. Siya ang may gawa sa atin. Amen. He is the manufacturer and we are His product. Walang bagay na hindi niya alam tungkol sa buhay natin, mga kapatid. Kaya, kung may problema tayo sa ating mga sarili, ang Diyos sa kanyang mataas na karunungan, siya ang nakakaalam. Kung ang buhay ng tao ay mayroong manual, mga kapatid, hallelujah, ang Panginoon ang may gawa niyan, hallelujah. And the Word of God is our manual, praise God. Yun ang nagsasabi kung ano tayo. Yun ang nagsasabi kung saan tayo mahina. Yun ang nagsasabi kung ano ang solution kapag tayo, mga kapatid ko, ay mayroong mga sitwasyong mahihirap. Ang Panginoong Diyos ang nakakaalam. Balikan natin ang manual ng buhay. Hallelujah. Ang salita ng ating Panginoon. Alamin natin kung anong iniisip ng may gawa sa atin. Alamin natin, praise God, kung ano ang idea, praise God, ng Diyos tungkol sa mga suliranin natin. Ang Diyos ay hindi Diyos na walang pakialam. Siya ay Diyos na nagmamalasakit, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon. Praise God. Kaya ang Diyos na umiibig sa atin ng dakilang pag-ibig, siya rin ang Diyos na iniisip tayo, praise God, ng mataas na kaisipan, mga kapatid. Siya ay concern sa atin. At siya ang Diyos, hallelujah, na makapangyarihan sa lahat. Amen. Minamahal ka ng Diyos, iniisip ka ng Diyos, hallelujah, at mayroong nais gawin ng Diyos sa iyo. Ang sabi ng Isaiah 40 verse 28, hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching of his understanding.
He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increaseth strength. God cares for the weary. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga napapagod. Ang sabi na binasa natin, hindi nyo ba nalalaman? Hindi nyo ba narinig? Ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may gawa ng mga hangganan ng lupa ay hindi napapagod. Hindi nanlalata. Amen. Mayroon tayong Diyos na hindi napapagod. Kaya nga kapag tayo ay nakakaranas ng pagkapagod, kailangan ang lalapitan natin, hindi yung pagod na rin. Ang lalapitan natin, hallelujah, ay ang hindi napapagod. Sa bilyon-bilyong tao sa mundo, mga kapatid, hallelujah, ang bawat napapagod dahil sa kapangyarihan ng Diyos na hindi masukat ng sangkatauhan, kaya ng Diyos tulungan ang mga tao ng sabay-sabay. Hallelujah, praise the name of the Lord. Purihin ang Panginoon. Siya'y hindi napapagod, siya'y hindi nanlalata. Our God is a working God, 24/7. Siya'y laging Diyos na gumagawa. Amen. Dito sa atin, gabi. Sa ibang bansa, araw. Sa iba, umaga, may tanghali. Ang mga tao, tumatawag sa Diyos sa iba't ibang oras, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang lugar. Hallelujah. Pero ang Diyos ay nag-iisa. Siya ang Diyos ng iba't ibang oras. Siya ang Diyos ng iba't ibang tao, iba't ibang lahi. Hallelujah. Siya ang Diyos, mga kapatid, na makapangyarihan sa lahat. Na kahit ang mga tao tumatawag sa Kanya sa iba't ibang panahon, hallelujah, nang sabay-sabay, tumatawag sa Kanya, mga kapatid, ang maramihang tao. May mga problema na iba-iba, pero isang Diyos ang tinatawagan. Ganyan ang kapangyarihan ng Diyos. Kailangan ba nating mag-alinlangan sa kapangyarihan ng Diyos? Na ginawa niya ang langit at lupa, mga kapatid, at ang sabi niya, saan man naroon ang 2 o 3 nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa kalagitnaan. Kung ang lahat ng tao sa mundo ay i-divide, mga kapatid, ng 3-3, ang Diyos ay naroon sa bawat 3, 2 o 3. Kung paano niya ginagawa yon, hindi na natin problema yon. Hallelujah! Siya ay makapangyarihan sa lahat. He can do everything, and for Him, nothing is too hard. Praise God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Kaya hindi natin dapat problemahin kung paano tayo ng Diyos tutulungan. Dahil kung tayo pa ang mag-iisip kung paano niya tayo tutulungan, mga kapatid, mamumroblema ulit tayo. Huwag na natin bigyan ng Diyos ng paraan kung paano niya tayo tutulungan. Kaya nga tayo lumalapit sa Kanya sapagkat ubos na ang lahat ng ating paraan. Kaya pag tayo lumapit sa Diyos, huwag na nating isuggest yung mga makataong paraan natin, mga kapatid. Magtiwala tayo sa Kanya. Ang Kanyang kaisipan ay mas mataas kaysa ating kaisipan. Ako'y naniniwala na iniisip tayo ng Diyos. Hallelujah. Sa level na hindi maabot ng ating kaisipan, iniisip ka ng Diyos. Concern ng Diyos sa iyo. Kaya kung minsan, huwag tayo magulat kung iba ang paraan ng Panginoon. Amen. Hindi natin siya pwedeng itali sa ating makataong paraan. Siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang importante, alam natin, siya hindi napapagod. Amen. Kaya nga yung mga prayer, mga kapatid, na 24 hours, palit-palit ang oras, hindi yan ang Diyos tinutulugan. Amen? Lahat yan pinakikinggan ng Diyos. Sapagkat siya'y hindi naiidlip, ang sabi ng Biblia. Praise God. Siya'y Diyos na buhay, siya'y gising na gising. Hallelujah, praise God.
na kahit sa panahon na tayo natutulog, binabantayan niya tayo, mga kapatid. Kaibigan, alam ng Diyos kung ilang oras ang tulog mo at lalo't higit, alam ng Diyos kung wala kang tulog. Alam ng Panginoon kung hindi ka pinatutulog ng problema mo. Alam ng Diyos yan. Hallelujah. At nais kanyang tulungan. Nais kanyang gabayan. Hallelujah. Ang sabi ng isang kilalang tao, mga kapatid, na nakausap ng inyong lingkod, umiinom na siya ng pampatulog. Pero natutulala lang siya. Magdamag pa rin siyang gising. Mga kapatid, hindi pwedeng bilhin ang kapayapaan at kapahingahan. Diyos lang ang nagbibigay niyan. Amen? Alam ng Panginoon kung paano na tayo bibigyan ng kapahingahan sa panahon na tayo ay napapagod. Alam ng Diyos kung paano niya tayo tutulungan. Kaya lumalapit tayo sa Diyos, mga kapatid, na nananampalataya at hindi tayo nag-aalinlangan. Ako'y naniniwala, gaano mang kabigat ang iyong dinadala, kapatid, kaya ng Diyos kunin sa iyo yan. Amen. At bigyan ka ng kapahingahan. Kung ilang panahon ka na nahihirapan, nataglay-taglay mo ang baggage na yan sa buhay mo at hindi mo alam kung saan mo pwedeng ilapag yan, ngayong gabi nais kong sabihin sa inyo, hallelujah, hinihingi ng Panginoon ang kabigatan na yan. Casting all your cares upon Him, for He cares for you. Amen. Ilagak mo ang iyong kabalisahan sa Kanya sapagkat siya'y nagmamalasakit sa iyo. Hallelujah. Nakakapagod ang mabalisa. Amen. Kaya ilagak natin sa Diyos yan. Magtiwala tayo sa Panginoon. Mga kaibigan na nanunood at nakikinig ngayong gabi, concern ng Diyos sa iyo. Alam ng Diyos ang iyong dinadala mula sa pinakamaliit na pasanin hanggang sa pinakamabigat. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos kung mayroong mga sabay-sabay na kabigatang nandyan sa balikat mo sa panahon na to. Alam ng Diyos yan. Hallelujah. Alam ng Panginoon yan. Alam ng Diyos na naghahanap ka ng mga tutulong sa iyo. Pero kung minsan, wala kang malapitan, huwag ka mawala ng pag-asa. God cares for you. Nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. At nais kang tulungan ng Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga napapagod. Kaya siya ay nag-anyaya, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nabibigat ang lubha. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Gaano katotoo ang salita na yan? Mga kapatid, there is no shadow of doubt. The word of Jesus Christ is 100% truth. Katotohanan ng kanyang salita. Siya'y nag-aanyaya sa mga napapagod na. At marami sa atin na nagpatutuo na sa kapaguran ng buhay nung lumapit sa Diyos, nakaranas ng kakaibang klaseng kapahingahan. Siya pala ang katugunan. Siya pala ang sagot. Sa panahon na to, kaibigan, napapagod ka na ba sa iyong buhay? Mahal ka ng Panginoon. Nais ng Diyos na maranasan mo ang kapahingahan. Hallelujah, na hindi mo naranasan sa sanlibutan. Nais ng Panginoon, maranasan mo ang kapahingahan. Kung namumuhay ka sa kasalanan, mabigat na pasanin yan. Isuko mo sa Diyos ang iyong kasalanan. Pagsisihan mo. Magpakumbaba ka sa Panginoon. Ilagak mo sa Diyos ang iyong sitwasyon. At ang Panginoon ay tutulungan ka, sasakluluhan ka ng Diyos. Kung magpapakumbaba lang sa Panginoon at isusuko ang buhay sa Panginoong Diyos, ang buhay mong nakakapagod ay babaguhin ng Diyos. Ang kalungkutan mo ay papalitan ng Diyos ng kagalakan. Ang kapaguran mo ay papalitan ng Diyos ng kapahingahan. Kapatid, ang kagulumihanan mo ay papalitan ng Diyos ng kapayapaan. Sapagkat ang sino mang na kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Mayroong ganap na pagbabago sa mga taong lumalapit kay Kristo. Amen. Ito ay hindi isang pangarap lang, mga kapatid, kundi ito ay pangako ng Diyos. Hallelujah.
Hindi mo na kailangan pangarapin ang isang bagong buhay. Kung lalapit ka ngayon kay Kristo at magpapakumbaba, mga kapatid, ang na kay Kristo ay may pagbabago at nagiging bagong nilalang. Praise God. Purihin ang Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, nung akin pong ilapit ang aking buhay sa dakilang Diyos na buhay, mula po noong 1986 hanggang ngayon, naranasan ko ang kapahingahang nagbumula sa Diyos. At nais kong ibahagi ito sa iba. Ayaw ko itong sarilinin, mga kapatid. Kung hindi ako lumapit sa Diyos, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Hindi ko alam kung buhay pa ako hanggang ngayon. Ngunit salamat sa Diyos, naranasan ko ang kapahingahan sa presensya ng Panginoon. Naranasan ko ang kapayapaan. Naranasan ang pag-ibig ng Diyos na kung sa mga sandaling ito'y pinapahayag sa inyo, ayaw ko pong sarilinin ang mabuting bagay na aking natanggap mula sa Panginoon. Nais ko itong ibahagi, mga kapatid, sapagkat naranasan natin ang tunay na biyaya ng kabutihan ng Panginoon. Bakit ko ito ipagkakait sa inyo? Amen. Samantalang, kailangan nyo rin. Kaya buong pusong ipinamamahagi ito. Mga mananampalataya, you know what I'm saying. Alam nyo ang aking sinasabi. Praise God. May kapahingahan sa presensya, sa piling ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos sa buhay. Sa mga viewers natin, maaring nariyan ka, nanonood ka, hindi mo may pagkakailangang kapaguran mo sa buhay mo. Bakit hindi mo ilapit sa Diyos ang iyong buhay? God cares for you. Nagmamalasakit ang Diyos sa iyo, sapagkat ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga taong napapagod na katulad mo. Purihin ang Diyos sa buhay. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Napapagod ka ba sa iyong buhay? May nagmamahal sa iyo. Hallelujah. May nagmamahal sa iyo, may nagmamalasakit sa iyo. Samantalang tayo nagbubulay sa Diyos. May nagmamahal sa iyo, kaibigan. Pagod ka na ba sa buhay mo? God cares for the weary. He cares for you. May nagmamahal sa iyo. May nagmamahal sa iyo. Sa anumang kalagayan ng iyong buhay, may nagmamahal sa iyo. May nagmamahal sa iyo. May nagmamahal sa iyo. Si Jesus ay nagmamahal sa iyo, kaibigan. May nagmamahal sa iyo. Sa anumang kalagayan ng iyong buhay, may nagmamahal sa iyo. May dumaramay sa iyo. May dumaramay sa iyo. May dumaramay sa iyo. Sa anumang kabigatang tinataglay, Sa anumang kabigatang tinataglay, may dumaramay sa iyo. Hallelujah! May nagmamahal sa iyo. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Amen. Mahal ka ng Diyos. Nagmamalasakit ang Diyos sa buhay mo. Amen. Concern ang Diyos sa iyo. Hallelujah. Praise God. May nagmamahal
sa'yo. Minsan pa, May nagmamahal sa'yo. May nagmamahal sa'yo. sa anumang kalagayan ng iyong buhay, Sa anumang kalagayan ng iyong buhay, may nagmamahal sa'yo. maaaring ikaw ay nakakaranas ng karamdaman sa mga sandaling ito. May nagmamahal sa iyo. Nais ka ng Diyos bigyan ng kagalingan. Magtiwala ka sa Diyos at tanggapin mo ang kagalingang ibinibigay ng ating Panginoon. Hallelujah, praise God. May nagmamahal sa'yo. Minsan pa nating awitin ito mga kapatid. May nagmamahal sa iyo. Huwag mong isiping pinabayaan ka na ng Diyos. Lumapit ka, magpakumbaba sa Panginoon. Amen. God cares for you. Hallelujah. Ikaw ba'y napapagod na sa iyong buhay? God cares for the weary. Amen. Praise God. May nagmamahal sa'yo. May dumaramay sa'yo. Kay Jesus may karamay ka, kapatid. May dumaramay sa'yo. Sa anumang kabigatang tinataglay, Kabigat ang tinataglay, may dumaramay sa'yo. may dumaramay sa iyo. Hallelujah. May dumaramay sa'yo. May dumaramay sa'yo. Sa anumang kabigatang tinataglay, may dumaramay sa'yo. May nagmamahal sa iyo. May nagmamahal sa'yo. May nagmamahal sa'yo. Sa anumang kalagayan ng iyong buhay, may nagmamahal sa'yo. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakila, mapagpalang Diyos. Maraming salamat po sa iyong mga salita. Maraming salamat po sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa paghipo mo sa aming mga puso. Salamat sa kapahingahan ng aming mga kaluluwa. Salamat, Lord God, na kung kami ay lumalapit sa iyo, hindi mo kami tinatakwil, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa gabing ito hinihiling namin ang lahat ng mga nakasama namin sa gawaing ito maging kasama namin online. Panginoon, ikaw po ang kumilos sa buhay ng bawat isa. Anumang mga kabigatang taglay, Panginoon, ikaw ang magbibigay ng kapahingahan. Sa mga may karamdaman, Panginoon, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus Christ, sa mga may karamdaman sa mga sandaling ito, Panginoon, nilalapit ko po sa iyo, O Diyos. Hipuin mo ng iyong mapagpala at mapagpagaling na kamay ang bawat may karamdaman sa mga sandaling ito, Diyos. And let your healing touch, O Lord God, be upon them. In Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Salamat, Lord. At sa pagtatapos ng gawain ito, Ama, pagpalain mo ang bawat isa at dalhin mo ng maluwalhati sa kanilang mga tahanan.
at lahat ng mga kasama namin online, O Lord God, hallelujah. Pagpalain mo rin, O Diyos, at patuloy na maranasan ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, hallelujah, at maranasan ang kapahingahan, Panginoong Diyos, hallelujah, na nagmumula sa iyo. Maraming salamat, binabalik namin siyang lahat ng kapurihan at pagsamba. In Jesus' name, lahat ay magsabing amen. Purihin natin ang Diyos sa buhay, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Glory be to the name of Jesus. Hallelujah. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong panahon na iyong pinagkaloob sa gawain ng ating Diyos sa buhay. At minsan pa, ang Panginoon ang siya maghari sa ating mga puso, sa ating mga buhay, at maranasan natin lagi ang kapahingahan na nagmumula sa kanyang presensya. Muli, maraming salamat po. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Thank you. There's not a mountain too tall. There's not a problem so small that Jesus can't resolve. In time he'll get involved. 'Cause our God, he cares about us. So wait on the Lord. Wait on the Lord. Wait on the Lord. And he'll renew your strength. Oh, yeah. There's not a night too dark, a journey too long to embark. Jesus will see you through. In time he'll make you new. 'Cause our God, he cares about